Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Yesu Cristo, maghari siya sa mundo. Ang santo ninyo sasalay, tutubos, purihin ang manimbos. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin. Amen. Mga kapatid, ngayon, 5 ng Enero, unang biyernes ng buwan ng Enero ng taon 2024, ay atin pong ialay para sa pasalamat sa ating poong Jesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tayo, ayon pa sa unang sulat ni San Juan, ay kailangang mamuhay sa pag-ibig sapagkat tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Tayo rin ay tinatawag gaya sa ating Ebanghelyo ni San Juan na si Felipe ay tinatawag ng Panginoon at si Felipe ay dinala niya si Natanael sa ating Panginoon sapagkat natagpuan na ang Panginoong Hesus Nazareno. Kaya ito ay naugnay sa tema ng buong linggo at ng ating kapistahan Nazareno 2024. Ibig naming makita ang poong Hesus Nazareno. Kuminsan hindi natin siya nakikita dahil sa ating kahinaan at karapukan tayo napalayo sa Kanya. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong karektan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod.
Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi ito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi nito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta." May magmula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano niya ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Pang-anim na araw na ng ating paghanda para sa Nazareno. 2024 ang ating paghanda para magkaroon tayo ng pagpapahayag ng ating debosyon, ng translasyon at pagkaroon tayo ng misyon na tayo ay magpapahayag ng ating pananalig sa ating Poong Jesus Nazareno. Nasa tema po, ibig naming makita si Jesus. Ito po ay isang tema na kung saan parang natugunan din sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, verso 43 hanggang 51. Si Felipe, tinawag ng ating Panginoong Isus Nazareno nung siya napunta sa Galilea. At sinabi ng ating Panginoon, "Sumunod ka sa akin." Sumunod nga si Felipe. Kanya namang hinahanap si Nathanael. At sinasabi niya, nakita na ang ipinangako na Mesiyas na nasulat sa mga aklat ni Moises o tinatawag na Torah o aklat ng kautusan at ang mga sinusulat
sa tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim. Siya si Jesus na anak ni Jose sa Nazareth. Kagad, ayaw matanggap ni Nathanael. Sabi niya, mayroon bang nagmumula na mabuti sa Nazareth? Dahil ang Nazareth ay nasa norte at lahat ng mga tao sa norte ay pinagdudahan ng mga Hudyo sa Jerusalem at sa buong probinsya ng Judea na sila hindi tunay na mga Hudyo sapagkat sa panahon noong sila ay naitapon, exile sa ibang bansa, maraming mga dayuhan ang pumunta doon. Kaya nagtatanong siya, mayroon bang mabuting magmula sa Nazareth? Pangalawa, may hula si Propeta Micah sa aklat ni Propeta Micah, Kapitulo 4, verse 4 sumusunod, at Kapitulo 5, verse 1 hanggang 2, na ang ipinangako ng Diyos na Mesiyas ay mula sa Bethlehem. Dahil nasa linya ni Haring David na pinanganak din sa Bethlehem. Ang Bethlehem na tinatawag na Ephrata noon ay sinasabi na kahit na siya ay maliit lang na lungsod, doon magmula sa kanya ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Ibig sabihin, doon magmula ang Mesiyas. Kaya, si Nathanael na tunay na Israelita, hindi maniwala kay Jesus dahil akala niya sa Nazareth. Hindi niya alam na pinanak ating Panginoon sa Bethlehem. Pangalawa, na hindi pa niya nakilala at hindi pa niya nakikita ang Panginoon. At pangatlo, sa lugar na pinanggalingan ng Panginoon ay mayroong bias ang mga Hudyo sapagkat hindi puro ang mga tao doon. Pero nung sinabi ni Felipe na halika't tingnan mo. So tingnan mo na. At malayo pa siya, nakita ng Panginoong Hesus at sinasabi, ayan ang Israelita na hindi magdaraya. Kaya nagtanong kaagad si Nathanael Bartolomeo, ibig sabihin Nathanael, ang pangalan niya, anak siya ni Bartolomeo, paano mo ako nakikilala? Kaagad sinabi ng Panginoon na sa hindi ka pa pinuntahan ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Kapag tingnan po natin ang puno ng igos ay simbolo ng Israel. Atin po ito makita sa aklat ni Propeta Zacarias, Kapitulo 3, versikulo 10, at unang aklat ng mga hari, Kapitulo 5, versikulo 5, na kung saan ang igos ay nagrepresenta sa Israel. At ang lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Israelita na matino, na umaasa sa pagdating ng Mesiyas, doon sila sa ilalim ng igos at manalangin upang ipadala na ng Panginoon Diyos na si Yahweh ang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, nakita na kita sa punong igos, ibig sabihin doon na alam na ng ating Panginoon Hesus ano ang panalangin ni Nathanael. Kaya siya nagsabi kaagad, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Yung anak ng Diyos, okay po yon. Pero yung hari ng Israel, ang pagtingin pa rin ni Nathanael na magkaroon ng Mesiyas na sa linya ni Haring David, pero sa isang paghahari, sa isang Mesiyas na idaan sa tinatawag na maharlika na paraan. Pero hindi ganon ang sinasabi ng ating Panginoon sa tinuturo niya sa mga apostol noong bahagi na si Nathanael at naging apostol Bartolomeo na, dahil ang tinuturo ng Panginoon, kanya pong sinusunod ang pagtuturo ni Propeta Isaias, Deutero Isaiah, na ang manunubos, ang Mesiyas, ay magkaroon ng paghihirap dahil ang kanya pong linya, ang kanya pong paningin, ang Mesiyas ay isang lingkod na naghihirap para sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang sa bayan ng Israel, para sa kaligtasan ng lahat. Kaya, dito po sa ating Ebanghelyo,
ay ang hinahanap ni Natanael na gusto niyang makilala ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay nakilala na. Kaya yung hinihingi kay Felipe sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, verso 21, na tema ng ating Nazareno 2024, ay natugon na nung sinabi ni Felipe na atin na natagpuan na po namin, nakita na po namin si Jesus. At ang pagtingin ni Natanael ay kaiba, pero siya ay nananalig na. Yan ay para rin sa atin, turo para sa atin na kung minsan sa mga pagdududa o mga pag-alinlangan ng ating pagtingin sa ating kalakaran o dili kaya sa mga paraan sa ating pagpahayag o pagsasaksi sa buhay pananalig, ay kung minsan may tinatanong tayo, pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Sapagkat mayroon talagang sorpresa ang Diyos. At ang sorpresa ng Diyos ay darating siya na kakaiba sa pag-iisip ng tao. Dumating siya na naging bahagi ng mga dukha. Sapagkat kung siya'y darating na makapangyarihan, iilang tao lang ang mananalig sa Kanya. Nung dumating siya na dumating sa mga naghihirap, kalakbay siya sa mga maghihirap, lahat ng tao ay marunong gumalang sa bawat isa. At lahat ng mga mahirap at mga dukha magkaroon ng pag-asa at paggalang sa isa't isa. Ang kinakailangan natin upang makita natin ang Panginoon, sapagkat sinasabi, gusto naming makita ang Panginoon. Ibig naming makita ang Panginoon. Hindi po natin siya makikita, hindi po natin siya masumpungan kapag hindi po tayo pumupunta at makipag-ugnay sa ating kapwa-tao. Sapagkat sinabi na ng ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 40, kung ano ang ginagawa nyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa nyo sa akin. Masumpungan, makikita natin ang ating Panginoon Hesus kung tayo ay nakikiisa sa mga dukha, kung tayo ay nakikiisa sa mga simple na mga tao, sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Hindi ibig sabihin na walang kwenta yung mga makapangyarihan, yung mga mayaman at iba pa mga tao. Hindi. Ang sinasabi dito na kailangan tayong magkaroon ng pagrespeto sa mga hindi nirespeto, hindi ginagalang, o dili kaya hindi pinapansin ng sambayanan. Walang iba, kundi ang mga dukha at ang mga maliit at ang nasa laylayan ng lipunan. Ang sinasabi ng ating Panginoon, dapat pantay tayo sa pagtingin sa isa't isa. Dapat titingnan natin ang ating kapwa na lahat tayo, sino man tayo, anuman ang katayuan ng ating buhay, tayong lahat ayon pa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, ay kawangis at larawan ng Diyos. Kaya, pakitingin sa katabi mo, nakikita ko si Jesus sa iyo. Nako, ayaw maniwala yung iba na nakikita si Jesus. Totoo yan. Kahit yung mga katabi nyo, mga marites yan. Kahit yung katabi nyo, hindi maganda ang mukha. Kahit yung katabi nyo ay kung ano-ano sila sa buhay. Makikita nyo ang Panginoon Hesus sapagkat yung tao na yon, sa panglabas na nyo ay kaduda-duda man, sa kanyang puso ay nariyan ang kanyang pananalig at nariyan ang kanyang panampalataya. At dahil nariyan ang kanyang pananampalataya, hindi po alintana na siya'y sumisiksik dito sa loob ng tahanan ng Pong Hesus Nazareno sapagkat iniibig at minamahal niya ang Panginoon. Palakpakan po natin ang lahat ng tao na nagsakripisyo upang makikita lang ang Panginoong Hesus. Ang lahat ay gustong makita ang ating Panginoon. Makikita siya. Nakikita natin lagi. Mga magulang, nakikita ninyo si Jesus sa inyong mga anak. Mga anak, nakikita ninyo si Jesus sa inyong mga magulang. Mga kapatid ko, nakikita ninyo si Jesus kahit saan man sa inyong kapwa-tao. Kung ano man ang katayuan ng kapwa-tao, dapat nating tingnan, hindi sa punto de vista at bias ng bawat isa, bagkos sa puso ng Diyos at sa paningin ng Diyos, lahat ay nagpapahayag kay Kristo.
Kaya kung tayo tanungin ng isa, gusto naming makita si Jesus. Dapat din sa buhay natin, makikita si Jesus sapagkat tayo'y marunong magmahal. Sapagkat sinasabi sa ating unang pagbasa na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang umibig. Dahil sa pag-ibig, tayo ay magkaroon ng buhay. Pero hindi lang pag-ibig. Ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1. Pag-ibig na may gawa, pag-ibig na nasa konkreto, pag-ibig na tunay, sapagkat ito ay isinasa buhay. Naway, ating masumpungan si Kristo sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo'y nag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat sinasabi sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 7, mga kapatid, mag-ibigan kayo, sapagkat kung mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin, nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid. At muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at mananampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, Dinggin mo. dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan, kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo namang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawin, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Manalangin kapatid upang Tayo pagkain po natin lahat. ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming hinahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siyang aming ngayong mapagsasalo-saluhan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapaningan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit minsan yung Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaniripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalak sa amin at huwag kami ipahintaran sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sa iyo, Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. That child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God. The angel sings beneath the skies, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Pinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang 33 mases sa ganap na ika-3 ng hapon hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. January 9,
2024, Martes, sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang 11 ng gabi, oras-oras. Ang Grandstand Fiesta Mass ay sa January 9, sa ganap na 12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Manila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Maraming salamat po. Inihahandog pa rin po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa ating Parish Finance Office, gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes, Huwebes at Sabado, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, 5 hanggang 8 ng hapon. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles at dilata, o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay pakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami paganipating maging hain sa iyo kailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo at ang nakiisa sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng tumutulong sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin at lahat ng naglilingkod at lahat ng mga naririto sa ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hinahanap po natin, ibig po nating makita ang Pong Jesus Nazareno. Makikita natin siya sa ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po namin itaas bagya mga bagay-bagay na pasabasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno. Iniagpas na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno!
Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.